Ang nagpapagawa po dito ay followers po natin na ginagawa din niya pero hindi niya po nagawa. Ngayon, alamin po natin kung ano yung problema. Sabi ng may-ari, walang power. Okay, ilalagay ko dito yung magkabilaan ng kanyang tester at nakaselect ng times 1K. Ngayon, i-press po natin. Ay, nakapress na pala. So, wala pong reading. So, ibig sabihin ito po ay thermal fuse. Ano nga bang gagawin? So, bali, ito po, meron tayong binibenta sa shop po natin. Branded po ito, 28 pesos lang. Okay? So, yung value po nito ay 200 Celsius 15 ampere. Okay? Kaya hindi na po masisira yung thermal fuse kapag nasobrahan sa init. Siyempre, kapag overuse, ay masisira po ito dahil nga 200 degrees Celsius. Okay? So, gagawin po natin ay buksan po natin. Ayan, nakabukas na po siya, no? Kasi nga po ay ginagawa na ng may-ari na pinapanood daw po yung ating vlog. Okay, so unang napansin ko po dito ay meron pong thermal fuse na nilagay. Nako, talagang pinapanood po tayo ng may-ari, Ito po yung nilagay na thermal fuse, thermal fuse ng electric fan. Nako, mali po ito, no? Mali. Ayan, no? So, mali po yung, okay naman yung vlog po natin, no? Sinusundan yung vlog po natin, pero mali yung nilagay niya. Thermal fuse po ng electric fan yung nilagay. Ayan. Kalasin natin. Ito yung tornilyo. Tapos, alasin din natin dito, no? Hanggang dito sa dulo. Ang kinaganda ng aking thermal fuse, mahaba po. At meron na siyang insulator, no? Kaya safe na safe. Hindi po mag-iinit or hindi po delikado sa rice cooker, no? Hindi magkakaroon ng grounded kasi nga po, mahaba yung kanyang insulator. Okay, so alasin ko dito yung hangganan ng kanyang thermal fuse, no? Para wala nang dugtungan. Okay, so bali, ito po yung thermal fuse na nilagay, thermal fuse ng electric fan. So mali po ito, no? Kasi nga 2 ampere lang ito na meron siyang 120 degrees Celsius. So mali po, no? Tapon na natin. Okay, so marami pong murang pyesa sa shop po natin na magpunta lang po kayo. Okay, tapos ang gagawin natin ay ganito. Ito po yung thermal fuse na ilalagay ko po dito sa inalis natin. O, tapos ikot ko lang siya kasi ay nahulog. Medyo masikip po kasi, no, yung washer, Kaya dapat kapag inikot mo, sama-sama na. Ayun, ayaw matanggal. Okay, so alasin ko yung washer niya, no. Mahigpit, tsaka kalawang na. Alasin ko lang siya. Okay, so tumagal tayo dito, sa isang washer na maliit. Ayun, tanggal na. Okay, so ilalagay ko dito, tapos dito. Ayan, kung paano mo tinanggal, ganun mo rin ibabalik na. Okay, so tama naman yung ginawa ni Sir, naglagay ng thermal fuse. Pero mali nga lang po yung panggagamitan or maling value. Okay, tapos ito po yung thermal fuse natin, no? Ilalagay po dito. Ayan, so make sure hindi po umaabot sa housing ng rice cooker, no? Para hindi po magka-ground. Okay, ito yung sinasabi ko, naka-screw na maayos, mahigpit na, walang tumatama sa flooring, sa ilalim, magkabila. Okay, para safe. Ngayon, ang gagawin po natin ay, ayan po, mga ka-repairman, no? So, hindi siya umaabot sa ilalim, kaya safe na safe pong gamitin ito, walang ground. Ngayon, subukan na natin, i-plug ko sa outlet. Okay, may power na yung kanyang warm, tapos i-cook natin yan, maglilipat yung ilaw dito sa cook. Ayun, no? Okay na.